GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. At GoSend, we are dedicated to providing a sustainable financial platform tailored for Filipino business people and the broader community. Our mission transcends the traditional profit-driven model. Instead, we aim to be the go-to partner for payment solutions, focusing on long-term sustainability and community support. Industry challenges. Recent insights from extensive user reviews, data from Statista, Nielsen, and leading publications such as the Philippine Daily Inquirer and ABS-CBN reveal significant challenges within the fintech sector, particularly concerning prominent payment platforms. Key issues. 3 critical issues have emerged. Security concerns. Both platforms have encountered issues such as data breaches, phishing scams, and fraud. Technical glitches. Users have reported app crashes, slow transaction processing, and difficulties with login or account access. Customer service. There are notable complaints regarding the quality and responsiveness of customer support. These challenges underscore the need for a robust and reliable alternative. GoSend's solution. GoSend addresses these issues head-on with our cutting-edge technology. Our platform leverages unique QR codes for transactions, ensuring unparalleled security and minimizing the risk of fraud. We guarantee that only the authorized user has access to their account, enhancing overall security. GoSend is equipped to support 10,000 communities with a user base of 2 million. Our advanced technology allows us to seamlessly digitalize all user transactions, providing a comprehensive and efficient payment solution. Our commitment to legal and financial stability is reinforced by our efforts to acquire digital wallet licenses from Dubai and the United States through strategic partnerships. Additionally, GoSend is forging alliances with international exchangers from Brazil and Turkey, positioning us as a formidable international players in the global payment landscape. GoSend has a powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the EMI license, which allows companies to issue electronic money, e-money, which can be used for payments, transfers, and other financial transactions. E-money is a digital representation of fiat currency that is stored electronically and used for various financial services. EMIs can facilitate transactions like online payments, remittances, and mobile wallet services. GoSend has another powerful license issued by Bangko Sentral ng Pilipinas, the VASP, or the Virtual Asset Service Provider license, which enables companies to provide services related to virtual assets, such as cryptocurrencies. These services can include exchange, transfer, custody, and management of virtual assets. VASPs are allowed to operate platforms where users can trade virtual assets, provide custodial services, and engage in other related activities. Did you know that out of 44 licensees of BSP and EMI, or the electronic money issuer, and only 9 here has a VASP licensed, we are one of those. Advantages of partnering with GoSend. Partnering with GoSend offers numerous advantages for your company. Tailored solutions. We customize our payment facility to meet your specific needs. Increased efficiency. Our solutions are designed to enhance operational efficiency and drive profitability. Customer loyalty. We provide a payment solution that fosters customer loyalty and satisfaction through personalized communication. Send personalized follow-up emails or messages that acknowledge the community's contribution and impact, highlighting specific achievements and milestones they've helped reach. Regular updates. Create a monthly newsletter showcasing success stories, upcoming projects, and how the rebates they're earning are making a difference. Progress and achievements. We are proud of our progress to date. GoSend currently serves 20,000 people in Batang Quitib ng Marikina Inc. that has the potential to expand to 200,000 users. We have successfully onboarded other communities such as NXT Global Enterprises Corporation, Merino Data Top-Up PH Corp, Aguila International Special Task Force Inc., and other pending 50 NGOs and private companies. Thank you for joining us today. We invite you to explore how GoSend can transform your payment processes and contribute to your business's success.
For more information or to partner with us, please contact us on our socials. GoSend, revolutionizing payment solutions with security, efficiency, and sustainability. GoSend, life without expenses. Tonight, no, pagkatapos ng mga work nila ay mapapakinggan din po nila ito. So it will be an hour na discussion about GoSend Press. So hopefully ma-discuss natin ang mga legalities about GoSend at ano ba itong BASP at saka EMI license na to kasi ngayon ko lang ito narinig bago ito Alright. ko. So ating malaman ano ba ang kaibahan nito sa GCash at ang other mga digital wallet na mayroon existing ngayon. So what will be the edge of GoSend na kailangan nating gamitin siya other than digital wallet na existing na ngayon? Alright. Okay. Once again, paano ko ba ito babatiin? Gayahin ko na lang si Boss RDR since international tayo. Good evening, good afternoon, good morning mga boss. So, ayan na press, punta tayo sa ating mga questions sa ating chat box. Mga katanungan na kailangan ng clarification. Tingnan natin. Andyan ba si press? Yeah, nandito ako at naghihintay, no? Once again, good evening everyone. Medyo habang nagpe-present ka, Boss Mike, naka-recover ako no, ng aking energy. Ay, kasi kakagaling lang ng office, we did some huge meeting din, tapos yung mga request ng mga ating mga users na nag-experience ng GoSend this 1 week, no? So we collate all those experiences, tapos pinag-aralan namin on how we will improve next week, pati yung sa system. And ang daming good news, boss, katulad ng pinangako kong good news, boss, the deadline, no? Actually, nakita ko na, Boss Mike, nandun na pala sa presentation mo, naunahan na ako, yung bio web na activation. Yan. Naisali mo na sa, mo pala, sa presentation mo, no? Mabilis. Yes po, konting update na lang. Ayun. Ayan. So, ayun boss, may mga tanong tayo. Nakita ko sa chat box natin kanina, sabi dito, no? Sabi niya, ang hindi ko maintindihan bakit hindi pinapakita yung license certification na pinagsasabi po ninyo. Yung EMI at BSAP. Coming from BSP, pwede transparent naman kayo. Alright. So, basically, napakita mo ba kung how they gonna do and verify things, boss, sa presentation natin? Wala pa masyado, Boss Nelson, pero nakita ko naman lahat ng mga documentation, no? Isang folder ng documentation kay Boss Adam. So mayroon siyang copy, and also I'm also asking kung magkaroon ako ng copy niyan. But that is confidential copy, hindi pwedeng ipagkalat. Yes. Yan. So kung tayo talaga ay interested with GoSend to gawing isang tarang business ito, talagang aalamin talaga natin. Tama naman yung mga question niya. But hindi natin pwedeng yan dito sa Zoom presentation, but if you like, you can, kung nasa Manila ka, you can coordinate or meet up with press, available time niya para mapakita niya yung patong-patong na mga dokumento ng BSP. And with that, siguro legit tayo. Okay, so sa akin walang problema dahil nakita ko na yan, boss. So legit po tayo at wala tayong wino-worry na yung ating company ng GoSend isa rin sa mga fly-by-night. So hindi po 'yun dahil last year tayo nag-uusap nito, no? Ang daming mga last October, boss. Yep. No, so kaya ngayon pa lang parang ngayon nagmamaterialize yung mga natin, mga napag-usapan last year. At napakaganda dahil tayo yung una na magpo-promote nito, just like before yung Coins PH Press na nagsisimula, nag-share din ako niyan. Every share ko I get 50 pesos. But
with GoSend, iba pa, marami pa siyang ibang benefits, mga perk na ibibigay sa iyo as reward sa pag-share ng GoSend. So, ano lang tayo, patience lang tayo, standby, and aralin natin ng mabuti ang GoSend dahil malaking tulong po ito sa community natin at magkaroon tayo ng additional, no, yung mga sinasabi diyan sa ating video presentation na makakatulong sa mga bills natin. So with that, bago tayo pumunta, Boss Nelson, sa ating mga question and answer, yung aking request na mabigyan natin ng konting background, yung company history, paano ito nag-start, even though na-ask ko na yan, but for the benefits ng ating mga nandito ngayon at saka yung mga i-invite natin, I'd like to ask Sir Nelson, Boss Nelson, to give a little brief background of the company history, paano nag-arrive ang GoSend. So go ahead, Boss Nelson. All right, thank you, Boss Mike. No. So napaka-importante mga boss, no, kung malaman natin, no, ano ba ang motivations ng mga founders natin behind GoSend, paano siya nabuo, tapos ano pa yung mga pinagdaanan. Yan po yung matatamis na gusto ko din na i-discuss sa inyo, because this idea was conceived way back 2016 but the thing is, no, we don't have any idea on how to do things in legalities, ano pa yung mga kailangan, no, but the idea is there. So nung way back 2016, we created a software na bakit pwede ba na pagkakitaan natin yung gastos natin at saka gastos ng mga kaibigan natin, no, at magkaroon tayo ng income. So basically ang nangyari doon, we created a software, no, but meron siyang limitations. Anong limitations? We found out after a few years na hindi siya talaga fully mag-grow not unless recognize siya ng Bangko Sentral at magiging community wallet lang siya. So mas maganda pag yung mga malalaking bangko katulad ng BDO, BPI, no, ay nare-recognize na yung wallet natin, no. So after ng mga experiences din namin yan, okay, sa pagpapatakbo ng business, pagkakaroon ng affiliation, pagkakaroon ng e-commerce, no, nalaman namin through an experience din doon sa Laika. Familiar ba kayo sa Laika Gem? Okay, Laika Gem is a digital, like a digital currency din, na kung saan nagagamit na to pambili ng mga goods and services. Even si Ivana, no? Ginagamit niya. Actually, nung nagkaroon siya ng video, binili niya ang isang van sa Hyundai through Laika Gem, doon sumabog. Nasabing legit kasi ni-recognize ng Hyundai. No? So ang galing, ang dami, pati yung server nila nag-explode within 24 hours. So ang transaction nila nag times 200, boss, no? Na-overwhelmed yung developer nun, no? Pero come to think of it, Laika Gem is not recognized by Bangko Sentral ng Pilipinas, pero madami po siyang pinayaman. Madami po siyang pinakita dahil doon sa law of first. So, nung nakita namin na almost ganun yung konsepto, tapos pinasara si Laika Gem. Bakit? Kasi under the regulation of Bangko Sentral, you cannot exchange goods and services without a license. And that license, mga boss, is called EMI license. Okay. So, wala naman pong masama, boss. Yan, huwag kayo maglala, boss. Ipapakita po natin yan. Yung license na yan. Dahil hindi po natin tinatago ang license po natin, kundi ipagmamalaki po natin yan. So, let me continue to my story, no? So, na-conceive po ang product at ang company ng Top 1 Tech 2019. So, at first, we have a partnership with a specific na kumukuha ng license sa Bangko Sentral. Hindi ko na i-disclose. So nagkaroon ng management issue until such time na na-conceive ang Top 1 Tech, and Top 1 Tech now
acquired an EMI license way back 2019. Okay, 2019 pa po, it's been 5 years, no? I believe nandito yung partner ko din ngayon sa ano natin, sa Zoom na ito. We celebrated our half decade, no? Nung Christmas party namin nung 20 nung December. So we celebrated na 5 years na tayo. No, we survived all the tedious documentations. No, so pagkatapos ng 2019, ang challenge din namin nagkaroon ng pandemic. Okay? Nagkaroon ng pandemic. So we spent a lot on the infrastructure, on the license, on the documentation. Nagkaroon ng office sa Intramuros, no? Pero after we got the license, nagkaroon naman siya ng tawag dito pandemic. But the company, of course, is push through together with Clifford, no? At technically, GoSend is already the second tower ng EMI license natin, which is Top 1 Tech. Boss, pwede bang pumunta ka sa Google at ipakita natin mga boss yung actual na EMI license natin na viewable siya sa lahat naman. No? Para alam nila din na i-verify tayo. Okay. So, yan. Opo. Nabanggit na rin to sa video mga boss. Technically, nandoon din yung pangalan din tsaka yung So, ipakita po natin din. Kanina, together with Clifford, may mga may mga tin-troubleshoot din kami kanina na mga concerns ng mga users. No, at doon ko po ipapakita sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng GoSend sa GCash. Ikikwento ko po sa inyo, no, na ito yung karamihan na kung bakit maraming naiinis po sa GCash. Ayun. Boss, loading ka na po ba sa Google? Sa Google natin? Yes, ano po yung ko? Hanapin. Boss, ipakita mo yung EMI BSP sa Google, i-type mo. Paki-share na lang yung screen, boss. Okay. So actually, nasa presentation ka na rin yan, yung EMI. Alright. Tapos pakita mo, boss, pero yung PDF nasa presentation mo na ba? Ipakita ko sa'yo sa Messenger. Pero mas maganda, boss, ipakita natin ang actual. Okay. Ayan, nawala yata ko. Ayan. Alright. Okay, thank you, boss. Narinig ba ako? Yes, go ahead. Alam nyo, ang daming company for past 3 years while we are doing the infrastructure, ang dami kong na-encounter. I'll give you an example, boss. Vention. Who knows Vention? Ito mga boss, ikikwento ko sa inyo kasi ang weapon talaga natin dito is right knowledge, mga boss. Para hindi tayo maloko. So, particular na kayo sa Vention, sinabi ko na, kuya kasi yun yung may-ari. So, they're doing cryptocurrency. Sabi niya, okay, decentralized naman yan. 'Di ba? Ganito. 'Di ba? Hindi yan mahabol. Pero hindi niya alam, boss, yung Republic Act na nagawa 1163, no? Nung way back 2019 na minomonitor na merong batas na diyan, boss, na minomonitor na lahat ng tokenizations at saka digital assets. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na VSAP. So focus muna tayo sa EMI license. So yan. Ang EMI yan, Boss Mike, mamaya ibibigay ko sa yung Republic Act na yun, ko yung eksakto para mailagay mo rin, no? Okay, so ang kulang, boss, is yung EMI license sa Laika, no? Kasi yung EMI license na yan will give the BSP for you to exchange goods and services and to hold money. Ayan nandiyan din pala. Intending to provide digital payment services. Pag sabing digital payments, mga boss, ang laki ng definition yan pagdating sa BSP. No, like exchanges of goods, no, to the merchants, no? Tapos hindi lang merchants yan. Meron pang malalim na definition po yan, mga boss. But I will not go on to that. Basta, just remember, pag may trading, may merchant, exchange ng goods, may medium tayo. Yung medium na transactions na yon, it should be regulated by Bangko Sentral. At meron dapat tayo na EMI license. Alright. So yun, boss. Boss, paki-search
list of EMI license in the Philippines. Yan. Ito po yun, mga boss. Hindi po namin actually tinatago. You can research naman din, mga boss. Yan. Na-open na ba sa laptop mo yan, boss? Yung ano ngayon, yung PDF file ng Bangko Sentral? Yes, yes. Okay. Sige, boss. Iyan mo yung website ng BSP. Nasa baba. Meron yan sa baba, boss. Ayan, ayan. Ay, hindi po yan. Subscribe po yan sa pinakababa. Yan. Yan. bsp.gov.ph. List of subscribe, I supervise electronic money issuer. Boss, paki-open. Yan yung sa PDF. At saka mga boss, isang sign din, boss, for educational purposes. Hindi po kayo makapagpadala from your bank, from BDO, BPI, going to GoSend, pag hindi po kami nire-recognize ng mga bangko na yon, mga boss. And that is a good indication, mga boss, na yung recognition na yon is dumaan po kami sa tamang proseso at meron po kaming legalities na nagawa. Kaya nire-recognize kami ng mga bangko na yan. Ayan. Right? Okay. So boss, paki-zoom out. Yan. Boss, ipakita muna natin yung license ng ng GCash sa ibaba. Sa sa EMI. Yan. Nasa pang GXI Exchange. Ayan. Mga boss, tingnan ninyo, oh. Pang 13 ba yan, boss? Tama ba? Yes po. Pang 13 ba? Iyan naman. Ayan, pang 13. Hindi pa rin nagbabago. Okay. G-Exchange. Apo, para sa alam ng lahat, ano po yan? Hindi po yan yung GCash. GCash is a different entity from G-Exchange. Ayan. Yan po yung misconception. Ang humahawak ng license po sa GCash to transact money is G-Exchange. Okay? So, ang infrastructure po ng G-Exchange ay GCash. Ayan po. Ayan. Boss, i-focus mo muna, boss, sa 13 para makita nila. Pa-highlights naman. Ayan. Yun po yung tamang explanation. Ayan. G-Exchange po, wala po kayong makikitang GCash dyan sa Bangko Sentral. Okay? Yan. Yan po yung umawak ng license ng GCash. Okay? Makikita po natin dyan din yung Maya Philippines. Yes. Boss, pababa. Yan. Ayan, 21 Maya Philippines. So nung na-acquire nila yung Maya, yung Maya, yung license na yan, ginawa nila from PayMaya, ginawa nilang Maya. Ayan. O PayMongo, sikat na sikat yan way back 2019. Kasi nag-accept sila ng Visa debit card para sa mga merchants. Yan. So pababa po, lahat po, ilan ang may non-bank EMI license ngayon? 40, ilan yan, boss? 42. 42, ayan. Yan, 42. Yan. Okay. 42 po yan. Sa buong Pilipinas, 42 lang po ang allowed na na gumawa ng e-wallet. At yung iba po, mga boss, ayaw nila ng e-wallet. Ang ginagamit na lang nila is, katulad ng Cebuana Laurier, is remittance. But they don't have an e-wallet itself. So, depende po yan sa business model. Ang Traction Pay, sa kaibigan din natin yan na nakikipagtulungan tayo sa kanila. Ang business model din nila ng Traction Pay is they are building their own ang tawag doon, ATM machines. Okay, ang business model nila is binebenta nila yun ng 3.2 million tapos hati sila sa sa mga fees and tubo. Okay, ang po natin, ang license po natin is under Top 1 Tech Corporation. Ayan. Right, Top 1 Tech. Kaya napapansin nyo, boss, sa presentation ni boss Boss Mike, pare-parehas po yung natin, balance po natin. Boss, di ba Mike? Boss Mike, na pinakita mo, tama ba? Flash mo yon? You open the wallet of our first tower,
which is the top wallet, and the second tower is GoSend. As a proof, kung ano yung balance mo sa wallet na yun, balance mo din sa GoSend. So, but it is a different business model. Kasi ang first tower po namin is parang GCash yan. Wala po kayong kikitain dyan. Ang kinikater po lang yan mga businesses. And we created the second tower, GoSend, wherein we created a B2C model and affiliation program. Okay, so ang concentration ng GoSend is to build community and empower the customers, no? And my vision as the president and CEO would be in 3 to 4 years from now, we will be the #1 community wallet in the Philippines. No, hindi po natin itatry na i-beat si GCash. Sa panahon po ngayon sa 21st century, hindi po uso yung mga negosyante na naglalaban-laban, lalo pa yung mga bilyonaryo. What they are doing is they collab. They empower each other, no? So, ang niche po natin, we will be the #1 community wallet. Kasi kung mapapansin ninyo, hindi po kayo pwedeng register basta-basta po sa GoSend. Kasi po, meron po tayong benefit regarding dyan na wala si GCash, Maya, and all. Ayan. So, kung mapapansin nyo dyan, no? Yung lagi kong, kausap, katulad kanina, sinabi ko din sa partner ko kanina, ayan, nagbabatuhan na naman kami ng idea kung paano i-enhance ang GoSend. Si Clifford, no? Nandiyan yung contact niya, na si Clifford. He's one of our partners, no? At currently, mapapalitan na dyan, boss, yung sa Top 1 Tech. Nandiyan yun. May mga contact numbers naman dyan and all eh. So, they could verify. Okay? Pero ang proof dyan, mga boss, if you will download our first wallet, which is the top wallet, and the second is GoSend. Parehas po ang balance niyan. Ayan. Ay, lagi kong kaaway. Like kanina, boss, ito another advantage din, mga boss, no? Kanina, boss, ikwento mo nga yung nangyari sa land bank mo kanina, yung naging issue ng downline mo. Yes, yun. Boss Mike? Oo. Yep. GCash pala yung napindot niya. Hindi land bank. Okay. Tapos i-flash mo rin, boss, yung habang nagkikwentuhan tayo, yung top wallet at saka GoSend, yung pares na balance. Ay, yes. Ayan, i-flash mo yon. Tutulungan natin, i-cite mo yung scenario, tapos yung difference natin i-cite ko yung difference natin sa GCash. Kasi pag na-emphasize itong mga bagay na ito, I think maraming lilipat talaga sa atin, especially pinapatibay natin yung customer service po natin, no? Eto, boss. Yan, okay. Yan. Katulad yan. Boss, account mo ba yan, boss? Boss Yes. Mike? Yes. Alright. Ang ganda to ng ginawa mo, yung first na natin wallet is top wallets. The second is our GoSend, and yun yung web version po natin. No? Ayan. Okay, malinaw po dyan. Ang difference lang yan is B2B ang top wallet. Okay? So ngayon, boss, pakwento nung nangyari, yung na-encounter natin sa users natin kanina. Oo. So doon sa pag-transfer niya from GoSend to land bank. So based on your na kita sa system na hindi pala land bank yung kanyang napindot. Dahil naka-default yung GCash, so doon napasok yung kanyang transaction gamit ang bank account niya sa land bank. Tama ba, boss, yung pagkaintindi ko doon sa kanina? Yes, oo. So paano mangyari doon? Okay. Boss, meron akong i-flash sa iyo. Ngayon, give me a few moments and may surprise ako sa iyo. Okay. I'll give you a moment. Si J. Yan. Paki-flash to sa yan. I-forward ko sa iyo ngayon, boss. Ayan, boss, na nabigay ko na sa iyo, nasa message. So what happened, mga boss, normally, sino na bang naka-experience dito sa GCash
na mali yung number na pinasahan ninyo tapos hindi na naibalik or pumunta kayo sa GCash tapos pinagpasa-pasahan lang kayo. Tapos walang nangyari. May naka-experience na ba sa inyo? Tapos or nawalan ng Mayroon. pera sa GCash? Sino po? Ako. Sino po? Ano pong ninyo, Boss King? King po. Oo. Ano nangyari, boss? Pakwento. Yun lang, nagkamali lang yung isang number na forward sa kanya. Ngayon, tinawagan ko yung number na yon, ayaw sagutin. No? Tapos ngayon, tumawag ako sa customer service, doon ako tinutulungan nila. Naibalik naman within 3 days. Nabalik naman. Opo. Okay, good. Boss, paki-flash nung nasa screen natin na binigay ko sa'yo. So ito, nangyari ito mga boss after lunch. So tinutukan ko namin ito together with customers support. Ang nangyari dito mga boss, kasi the system won't lie. Mga boss, no? Kung ano yung ginawa ng user, nire-record namin po yan. No? So may mga challenges minsan na sinasabi nila, napindot ko to. Pero hindi sila aware na hindi gano'n yung nangyari. Okay, so itong kaninang downline ni Boss Mike, nag-transfer siya from tama ba boss? Land Bank to GCash ay to GoSend? Yes, pumasok. So nag-reflect. Oo, nag-reflect siya. Ngayon, ang ginawa niya, binalik niya sa land bank niya. Yep. Tapos, nung chinek niya yung land bank niya, hindi po lumabas. No? So, they called the attention of the upline, bakit ganito, and we investigated. Ito mga boss, ang nangyari po doon is, ang sinelect po niyang bank is GCash. Okay? So, dapat nagkawan daw, wala-wala na po yun. Tapos, ang niligay niyang bank account niya is land bank. Okay? So, normally, boss, yung mga ganon, tapon na yun, boss. No? Or bababalik sa'yo kung masipag ka, 15 days. Pero, boss, I'll give you the proof na nasa screen niya na after few hours, nabalik po ng GoSend sa account niya. wow. So, pwede niyo uli i-request yun. Oo. Diba? I think dapat yun, no? Pinapalakpakan ng konti kasi it's really a good customer service na ginawa natin doon, mga boss. Ayan. No? Mabilis ang action pa dito. Ayan. So, Within the day, boss, kasi alam namin na yung pera importante. So we are doing our best. Ang ginawa ko, you know what? I called up InstaPay. We investigated everything. Kasi nga, since may EMI license kami, direct kami. No? Konektado kami sa system. So, mga boss, yung sinasabi nyong EMI na yan, na nakita nyo, technically, ito na yung proof namin sa inyo na realidad na po yun na nag-work na po kami on this system. The legalities itself, in place na po yan, kalahating dekada na nang nakakaraan. All we need to do is use the platform and enhance the customer service. So palagay ko, boss, hindi pa na-inform yung yung downline mo, boss, na naibalik na yung pera sa kanya. wow. Napakagandang support yun. Di ba? Kasi nagwo-worry na siya. Sana yung po. Yes. Boss. Yeah. And the good thing about this, mga boss, nung nag-transfer itong downline niya, going to land bank o GoSend, ang tanong ko, Boss Mike, masaya ka ba? Siyempre, happy ka. Hindi ka na may stress dahil siyempre nabalik yung pera mo. So, magiging... At hindi lang yun, Boss Mike. Kumita ka sa transfer fee nila. O yun, oo, nakita ko kanina. Bank transfer, mayroon pumasok nga. So, yun. Nakita mo ba? Yes, oo. So, just imagine, isa pa lang yun. Kung what if me na yan. Kaya napakaganda, pinoproject ko na nga 6 months from now. Kung meron na tayong 100,000 members sa phase 1 natin, para dun sa next phase na, ikaw na magsabi, boss, ayoko naman gano'n. Ikaw na lang. Yeah, alam nyo, guys, ito yung very confident ako no? I'm very confident. Why? Kasi hindi po tayo yung tipong networking naman.
we are a corporation, we are a private sector. So meaning mga boss, ang after namin talaga is long-term business. We invested a lot and still we are enhancing. Technically, second wallet na namin ito. And yung first wallet namin, nag-i-improve pa. Why I am confident again? Dahil boss, yung mga implementation natin sa susunod after 6 months and after a year mga boss, technically, nagawa na namin. It is just, no, really adapting doon sa second wallet natin tapos enhancement version 2 kaagad. No? Paano mo nasabi? I'll give you an example. Na-excite dito si boss Mike, pero I love the curiosity boss na ginagawa mo. Dahil kahapon lang, tama yun, no? In-screenshot po sa akin, madaling araw yata. Boss, itong cryptocurrency natin, pwede nating lagyan ba ng BIP20? Tama ba, boss? Yes, BIP20 USDT. Napaka-exciting naman yan, boss. Kung may Kaya nga sabi ko, boss, mukhang nakita mo na yung surprise natin after a year, sabi ko sa kanya, no? So, ang point ko, mga boss, working na yung i-implement namin. Ayun, so mga boss, ang ano namin, kasi ang projections namin to become successful, yung infrastructure, wala na po tayong problema. All we need to do is build the community. Ang license nandyan na. No? Hindi tulad ng iba na merong community pero wala pang license. Which is ang pinakamahirap, ang una po nating ginawa to acquire license. Now, ang purpose ng GoSend, mga boss, is mag-build na lang tayo ng mag-build ng community, magkwento na magkwento. At lahat po ng mga benefit nito is lang natin, i-enjoy na lang natin. Ganon po siya. So ang roadmap po nito, i-discuss po namin sa susunod dahil after ng fiat money, we will really go to the cryptocurrency. So may mga mechanics na kaming gagawin papaano, pero mga guys, kailangang equip muna natin ang sarili natin, i-familiarize ang negosyo. No? Kasi lahat ng mga rewards, technically ninyo later on, it could be converted into a cryptocurrency. No? Na pwedeng gamitin natin yan na ipalit sa ibang coin, no? Na recognized ng Bangko Sentral ng Pilipinas din. Like Bitcoin, Ethereum, recognized na pa yan, boss, ng BSP dito sa Philippines. At ginagawa na po yan din ng Union Bank at saka Coins.ph. Ayun. May mga tanong ba so far? Malinaw po ba ang information natin? Ayan, sige. Nag-raise hand si Bro Elmer. So unahin natin na may katanungan ni Coach Elmer. Bro, open your mic. Okay, so magandang gabi ulit. Ang tanong ko lang sa mga na-discuss kanina, itong unang katanungan is about sa purchase rewards. So, paano tayo magkaroon ng purchase rewards? Wala naman po tayo nakikita dyan sa GoSend ngayon na pwede tayo mag-purchase. So, how do we purchase? Ano ba gagamitin natin? Okay. Paano tayo magkaroon ng reward? And how much yung magiging rewards? Alright. Tama mo yan, Coach Elmer. That's a very good question. Now, ang ano po, masasabi ko po dyan, is that's the opportunity technically, no? Hindi po yan really talagang masasabi ko na bakit po tayo walang nakikita. GoSend is giving that opportunity to its early users na explore yung potential ng income business model ng GoSend. Ano po ibig kong sabihin? Okay. We are creating a business unit sa company namin para kumuha at kumausap ng mga merchants. Well, technically, we have a groups na 77 yung yung thousands yung institution niya na puro business owners. So, nagkakandak kami ng series of meetings kung paano i-load yung negosyo nila, mga restaurants nila, no? Para mag-appear doon sa merchants. Ngayon, lahat ng merchants na mag-appear po dyan, doon po kayo makukuha ng purchase reward. So, ngayon, tatanungin niyo ako, boss, paano naging opportunity para sa amin? Now, here is it. Makinig po kayong mabuti.
Okay. Sa marketing plan po natin, pag nakakuha tayo ng invite, may income po tayo. Tama po ba? No? Ganun po yung marketing plan namin. Paano pagsasabihin ko sa inyo na merong opportunity dito sa GoSend na kahit na hindi mo na-invite, may income ka pa rin? Ay, wow. Maganda yun, boss. Paano yun? Boss, example na lang. Downline mo si Coach Elmer. 'Di ba? Ako, nasa ibang line ako, di ko naman sponsor 'yan. Nandito ako sa Manila, nasa Tacloban naman 'yan si Boss Elmer eh. South No? Cotabato. Ay, South Cotabato ka, Coach Elmer. Hindi ko yan kilala si Coach Elmer. Hindi ko nga alam kung ano yan eh, kung gaano kagwapo yan eh. O kalbo ba yan, o may buhok ba yan. 'Di ba? Pero what I'm telling you guys, as long as GoSend user yan, kaya nyo pong kumita sa lahat ng purchases niya kahit hindi nyo po downline. Papaano po yun? Once na nakakuha po kayo ng merchants sa lugar po ninyo, like sa South Cotabato, at ako na taga Manila, pumunta po dyan. Sa South Cotabato, inopen ko yung mobile application ko at nandun ako sa, bigyan mo ko ng isang city, boss, sa South Cotabato. Coronadal City. Coronadal. Yan. Pumunta ako sa Coronadal, inopen ko yung GoSend app ko ng 5 kilometers. Nakita ko na merong 6 na restaurants na pwede akong kumain. Dahil yung 6 na restaurant, boss, mga boss, ay ang nagpasok po doon at nag-assist at naging agent ay si Coach Elmer. Bumili po ako doon. I treat my friends. Guys, dito tayo. No? Sa restaurant na to. Maganda. Siyempre, boss, pupunta ako sa restaurant na to kasi nakita ko sa GoSend app na meron akong income doon pag nag-purchase ako. Tama? So, ano po ang nangyari doon? Tinulungan ko po yung restaurant na yon na nirecommend ni Coach Elmer na magkaroon ng customer. And that is what you call affiliate marketing. Ayos. Habang kumakain kami doon, boss, nagbayad ako ng 3,000 pesos. Ang equivalent nun, boss, kung mapapansin mo, doon sa ating presentation, possible na kumita ka ng more or less 35 to 40 pesos. Nakuha niyo, Coach Elmer? Yes, yes. Average. Oo. So, ang tanong, kilala mo ba ako, boss? Hindi. Line mo ba ako, boss? Hindi. Pero bakit ka may income? Ayun yung tinatawag kong opportunity. Habang wala pa sa lugar ninyo at hindi pa kami nakakarating dyan, huwag nyo na pong hintayin. Dahil confident ako after 3 years, ang dami na po naming city na mapupuntahan. Nakukunin namin yan ng yung top na restaurant, top hotels ninyo, mga burgeran po ninyo, nagagamit po ng GoSend at maging merchant po namin. Why I am so confident? May basis po ko. Ang Food Panda, kumukuha po yan ng 30%. Ang tanong, pag ikaw ba nag-recommend, tol, tingnan mo, punta ka dito sa Food Panda para dumaki ang sales mo. Ang tanong ko ba, meron ba akong income? Wala. So the GoSend wallet is giving you that kind of opportunity na hindi lang mga boss, kumpanya ang kumita dito sa business model na to, dito sa license na to. Kaya doon yung makikita yung vision ko at maiintindihan nyo yon na posible pala yung sinasabi ni Press ni CEO na ang GoSend maging #1 community wallet in 3 to 4 years time because of that process, because of that technique. Malinaw ba mga boss? Ayan, klaro Ay. totoo. Pinapalakpakan yan. Klaro, Coach. Coach Elmer. No? Yes.
So sa Puntahan mo merchant yung natin GoSend mo. makikita, no? Pag may mga Yes. merchants na. Oo, punta ka dito boss sa bandang Pasig, may makikita ka 5 merchants na. Sa Sunday boss, may egg sandwich na franchisee na kakausapin ko, ilan ang branch nila, papasok na rin sila boss. Wow. So wag niyong hintayin mga boss na makausap ko yung isang MLM company na merong 6,000 na franchise na Korean egg sandwich. Alam ko na alam nyo kung ano yun, dahil napakasarap. Okay. Nakikita nyo na rin yun sa TV. Okay, boss. Pero hindi ko muna i-reveal until such Boss time Nelson, na parang na-excite ako sabi. dyan eh. In relation doon sa merchant, paano sila mag-apply as merchant? Yan. Magandang katanungan yan, boss. At na-experience ni Boss Adam yun ngayon. Kasi kanina, nagpapasok po siya ng kanyang mga merchant. Silent po siya na gumagalaw mga boss. Nandito ba si Boss Adam? Ayos. Busy, Wala, busy. wala. Silent siya, boss. Lahat ng mga nakapila na. Oh, Kasi trabaho na. habang kukunti pa doon sa area niya na naiintindihan yung ganong program, di ba? Imagine mo, boss, ikaw, ang kaya mo sa grupo mo, 100, like say for example na na direct, kayang-kaya naman yan, boss eh. Ipa-requirement 100 na kumuha ng like say for example, 20 lang, kaya nila. Ilan yun, boss? 2,000 na yun. Pero boss, sa effort mo, pwede pa rin akong umingkam. Kasi yan, boss, ang galing. Galing mo talaga, boss. Alam mo, natutuwa ako proud ako dito kay Coach Adam, Coach Elmer, at Coach Mike. Every time na nagbibigay ako ng information sa kanila, after 24 hours, disseminated na yan sa lahat ng leaders. That is the GoSend form for merchants. At kung mapapansin ninyo, mga boss, meron po diyang agent signature over printed name at agent contact number. Ayan. So, ang process po natin dyan, kino-coach po namin yung mga leaders po na willing mag-entry. Kino-collect po namin yan at nagkakaroon po kami ng separate training sa kanila. Wow. Ayan. Yan. Si Coach Adam, alam mo, bumibira na eh. Nakapila na yung niya. Yung kanina, successful yung isang merchant boss na in-entry niya. Yun. Kanina. So, may nagpapalaki ng users, tapos the same time, pinapalaki rin niya yung merchant niya. Oo, yun. Ayan. Tayo dito sa Ayan, boss. online tayo babanat, Boss Nelson, para ma-disseminate while si Boss Adam nasa on the ground na siya. So, okay, so bali ngayong katapusan, end of this month, medyo busy na rin kaming dalawa dahil babalik na kami sa Tacloban. So, yung trabaho namin doon as distribution. So, ngayon, gusto kong gawin lahat ng mga information, mga Go playlist natin para magamit ng community, ng team. So, pagbalik namin ng Tacloban, medyo baka Boss Nelson, trabaho na kami doon. Kaya, Yeah. i-maximize yung time ngayon na magawa natin yung mga documentation, yung mga videos para magamit ng team natin. Ayan, so maraming salamat Boss Nelson sa mga information ibinigay mo. Next na lang yung ating roadmap na hindi ko pa naipa-plaster, basta nandiyan na yan. Pag-usapan na lang natin para matapos. Yes, So, tama yun. Pag-usapan natin yan, boss. Opo. okay. So, meron po bang mga other questions sa ating mga participants tonight? We are now at 270. 270 tayo ngayon. Kaya marami ang mararating nito, boss, ng mga information natin sa mga OFW na naka-standby. For sure, after nito ay mag-disseminate na rin sila sa mga kanya-kanya nilang team at ma-inform yung mga hindi naka-attend tonight sa ating Zoom presentation. So it's now 9:30. Tamang-tama lang yung ating time. So kung meron pa kayong mga gustong itanong bago tayo mag-end ng ating Zoom meeting, open po yung ating mic sa gustong magkaroon pa ng other question, clarification para sa kay Boss Nelson bago tayo mag-end. So Sir Boy, do you have something to add, or Ma'am Neri? Hello sir. Pwede may Wala na tanong? po. Yes, go ahead, Ma'am Connie. Yung ni-raise ko kay Sir Mike kasi kanina, yung
nag-activate ako ng ano, tapos hindi natanggap ang OTP. Kasi nag-activate ako nung ano, kiniklik ko yung activate, tapos inaantay namin yung OTP, hindi dumating. Kasi yung cellphone ko nandoon sa Pilipinas, hawak ng kapatid ko. Yun ang ano, hindi ko ni roaming dito, iba kasing gamit ko dito sa Toronto. So, nandoon Alright. naman, oo, kasi yun ang ginagamit ko sa GCash, walang problema yung sa GCash kasi wala kaming problema kasi automatic nandoon sa cellphone ko yung OTP. Pero dito sa ano natin, hindi ko natatanggap ang OTP. Alright, okay. Sa subscription, nung nagka-subscribe kayo dyan, ma'am, tama ba? Yeah, tapos na po ako. Okay. Okay. So ang tanong ko, KYC na kayo tapos you are Yes. paying your subscription fee. Okay. Tapos di kayo nakatanggap ng OTP, tama ba? OTP. Opo. Okay. Tama naman, ni-review you- ni Sir Mike yung number ko. Tama naman po, ang number ko. Okay. Well, ang first troubleshooting natin dyan is unang-una, of course, the signal. No? Kung 2 beses, 3 beses kayo, hintayin nyo lang po after 5 minutes, no? Ay try nyo kasi minsan nadidelay. Ngayon ang tanong ko po, doon sa pag-subscribe ninyo, wala pong dumating na J6 na OTP sa inyo Wala po, after like wala kahit talaga. na- Mula nung Okay. nag-sign up ako, walang OTP. Ang nag-sign up ako, email ang gamit ko. Tapos nilagay ko lang yung number, walang OTP since from the start. Pero na-verified naman po yung account ko na nakapag ako, KYC. Tapos na po, nakapagbayad ako. Alright. Deposit. Nakapag-deposit tapos natanggap na meron na kayong cash na. Okay. So Yeah. ngayon, ganito. Okay. Kung tama ba, tinitrigger nyo yung subscription na yon saan po? Sa Philippines or sa Toronto? Nandito kasi Yung ako sa request. Toronto. Nandito kasi ako Oo. sa Toronto. Number ko Philippines ang ginagamit ko, of course. Okay. Pero saan nyo po na tinrigger yung request na yung sa mobile application sa Philippines ba? Like you press the subscribe button. Bali, Saan yung nandito location ako. niyo? Hindi, nandito ako sa Toronto, hindi sa Philippines kasi nandito ako sa Toronto Ayun. ngayon. Okay. bali, Ngayon ganito, boss Nelson. Okay. Kaya po ay walang apps, hindi siya pwedeng mag-download ng Wala kasi akong apps. nasa web nasa dashboard nag-activate. Sa via web boss doon siya nag-activate. Yeah. Yes po. I-check natin yan sa bukas sa Yeah. tech support, no? And we will review kasi baka naka-roaming or anong limitations ng mobile number ninyo. Ma'am. Yung number ko hindi roaming kasi iniwan ko yun, hawak ng kapatid ko. Nandoon sa Pilipinas. Hawak, bawat transaction ko kasi sa GCash, naka-online sila Sige. dahil sa OTP. Okay. Yun. Sige ma'am, i-access na lang kayo ng tech support, napaka po yan. Okay. Dali po yan. At check natin kaagad. Okay, Tomorrow, please. we will make sure na ma-activate na kayo tomorrow. Right? Yes. At saka sir, yung sabi nung unang meeting, sabi mo sa Telegram kung walang number, kasi marami akong mga friends dito na tinatry nila na wala silang number sa Pilipinas. Sa Telegram pero hindi naman connected Hindi, ayaw talaga. Yeah. Meron kasi mga siguro ma'am i-discuss natin yan sa dahil currently together with the India team, nag-uusap na rin kami diyan doon sa rules and regulations kasi minsan hindi kami pinapayagan sa mga third party. Meron kasi yan kaming sinusunod din Kaya nang sabi lagi na sinasabi regulated kami so may mga restriction kami. Pero we will have a workaround para sa ibang mga kasi kailangan ko lang i-submit sa next na version natin sa compliance na we are expanding sa Southeast Asia at saka sa Canada. Para ma-acknowledge po yan at ma-submit po namin sa BSP para alam po nila ang ginagawa po nating movement at ma-allow tayo doon sa mga restriction na yan. Ano po? Yes. Kagaya po sa sir, may Coin.ph din kami dito. Wala din kaming apps. Ang namin, kung saan natatanggap yung OTP, natatanggap namin yung OTP sa email. Yeah. Well, technically, we really could do it. We are very, very, very capable of doing it. It's just we need to inform lang ang Bangko Sentral na we are doing this kind of process already. Yeah. Yan. Kasi lahat ng movement po namin, sinasabi po namin sa kanila para pag nagka-aberya, alam po nila yung process. Na nga pala, si GoSend, they are doing OTP
via email in Canada. Yan. Okay? But one thing for sure mga boss, kung kaya ng coins.ph, kaya po natin yan. Ayun. Yeah, kasi Alright? sa coin.ph sa email kami ng nakatanggap ng OTP. Alright. Right. Noted po yan, ma'am. Inonote po Okay, namin. sana po. Thank you. Praying. Okay. Thank you po. Ayun. Okay. Thank you. Ayan. So, okay. Next, Sir Boy, do you have something to add? And sa ibang mga participants na gusto pa ng clarification kay King, baka gusto mong may gusto ka pang i-clarify kay Press habang nandito pa tayo? Ay, yung magkano limit yung sa pag-save ng pera diyan Ayan. pagpasok. OFW kayo, Boss King? Hindi naman. Okay. Hindi to. Ganito po. Okay. Ang isa po, kasi gusto ko po na mag-attend po kayo na mag-attend kasi habang umattend po kayo, meron po kayong series ng knowledge transfers po sa inyo na ibibigay kasi katulad po niyan. First is, ang goal po namin is makapag-register kayo. Now, kung nakikita po natin na lumalaki yung mga transactions natin, Boss Mike, makikita mo yan, bibigyan din kita ng account later on, bibigyan natin sila ng opportunity na kung saan hindi kayang gawin ni GCash dahil nililimit niya yung transactions. Kumbaga, yung laki ng fund. Okay? If you have a legitimate transactions or business transactions, na kompleto kayo sa papeles, okay? We have a way, na palaki yan hanggang 1 or 2 million. Depende doon sa ipapasa yung documentation sa amin. Plus, doon sa roadmap po namin after 6 months, tatasan po namin yan. Why? Kasi po yung reward under our community wallet, i-recognize po natin yan na pwedeng i-purchase yan. So doon sa reward, control po natin yan na kahit na 1, 2, 3 million po ay pwede nating i-transfer. Yan po yung isa sa mga roadmap na gagawin po natin. Mga boss this year. Okay. So, i-elaborate ko po para ma-absorb ninyo. Di ba meron po tayong reward system? Ang reward system po natin is habang nagpo-purchase ka, nagkakaroon ka ng fund. Tama po ba? So, later on, pag meron kang wallet balance, like say for example, 300,000, you could convert it into rewards. Okay, and yung rewards na yun, you could transfer it internally doon sa mga GoSend users. Ay, wow. Okay? So basically, it will act like parang model niya is cryptocurrency. Parang P2P. P2P siya but sa internal wallet, the compliant allowed me to do it. Kaya i-develop natin yan after 6 months. Kasi maalis yung barrier natin mga boss doon sa pasend nga ako ng di ba 50,000 lang kaya natin i-send. But through those points and those rewards, kaya nating lakihan tapos i-convert na lang natin into cash. You mean Boss Nelson, you mean itong GoSend points natin pwede to up to 2 or 3 millions. Kasi internal. Yeah, later on, boss. Yes, internal. Tapos, boss, di ba ikaw naka-experience ka na? You convert that points into money? Yes po. Ayan. Boss, send the video to them para at least alam nila na that points really works and nako-convert natin into money. Kasi mga boss, liquid po tayo. Kaya inaalaw po tayo ng Bangko Sentral to convert that points into money. At diretso yan papasok. Pag nandyan na po yan sa balance nyo, pwede nyo nang isend sa kamag-anak nyo, pwede nyo isend sa ibang bansa na. So magiging borderless na po yan. Ayan, nakaboss din ako nga boss. Yung income mo. Ayan Ayan po yung income ni boss 10-10-44. Wala ka pang, hindi mo pa na experience boss yung purchase reward Hindi pa. Hindi pa yan. Diyan ka magugulat boss kasi kung ganyan kinikita mo, pag nasanay mo, like say for example yung 1,000 users mo using natin QR code,
boss, araw-araw may pambili ka ng ulam para kang pension everyday. Kasi yung mga yan, boss, hindi mo naman mapipigilan mag-purchase din eh. Bakit ko nasabi? May basis na ako, GCash nga, ginagamit nyo pang purchase eh. Eh Correct. bakit kayo magdadalawang isip na hindi yung GoSend na gamitin ninyo? Kumita kayo, tapos natulungan nyo pa yung upline ninyo, natulungan nyo pa yung tao nag-invite sa inyo. Diba? Wow. Ayan, boss, oh, kanina, Ayun naman. 200 lang yan, boss, kanina. Ngayon, 466 na, oh. O, hindi lang yun, wag ka, alam ko, nag-convert ka na. Nag-convert ka na eh, into money, right? Yep. At saka instant yun mga boss ha, walang delay yun. Walang delay yun, automatic yun. Doon kami proud mga boss. No? Delay. Kaya kung meron kami mga minor, very sensitive ako. Katulad nun, another thing, medyo extend lang tayo. Emphasize ko ulit, yung sinabi ni Boss Mike kanina, mag-ingat po kayo sa pagbigay ng information po ninyo. Kasi ang nangyari po kanina na tin-troubleshoot namin, mali po yung last 2-digit number. Instead na 99, ginawang 88 yung mobile number. Ngayon, since ginawa niya via web, may disadvantage po via web ang activation at ang KYC. Kasi po, hindi na po kami nagsisend ng OTP. Dahil ginawa po namin yan, ni-request po ng natin ni Boss Mike dahil marami siyang network sa ibang bansa para magawa nilang ang business is hindi na po kami nagpapadala ng OTP pag sa KYC para maumpisa na nilang ma-invite at hindi sila maunahan ng may ibang makakilala nila. But the disadvantage of it, mga boss, is hindi kami nagpadala ng OTP, hindi namin mabe-verify kung tama o mali yung in-enter ninyo. So it is your solely responsibility to put correct information. Kasi hindi po namin yan mai-edit, lalo na pag nag-KYC na po kayo, kasi hindi po nasa amin yung data lang. Nasa Bangko Sentral na rin po yung data po na yan. Ayan. Double check your mobile number before clicking. Napaka-importante. Nakapag-fund siya, yes. Pero mali yung mobile number, hindi siya ngayon makapag-cash out. So that's beyond our control already, mga boss. Alright? Alright. Malinaw ba? Oo, okay. So, ang suggestion diyan na Boss Nelson, after nila mag-registered, they go to sa profile para ma-double check ano yung mga information na nakalagay. Yeah, correct. Tapos, boss, yung ganda nung suggestion mo, we will be creating an update. Ang gaganda ng mga suggestions ni Boss Mike, ni Coach Elmer, at saka ni Boss Adam. Ang gagawin po natin dyan, later on, kasi brainstorming kami, very, very dynamic mga boss, ang GoSend management doon sa mga natin, mga leaders natin. So, ang napagkasunduan namin, na-update sa system in 2 weeks time, pagka-press po ng submit, are you sure on your information? Please review. Pag-click ng review, may summary. Tama ba, boss? Yes. Yan. Pag may summary, may click ulit na button. Are you sure all this information are true? Tapos disclaimer na responsibility nyo, hindi namin responsibility yung information na yun pag mali. Yan. So magkakaroon kami ng multiple informations po. Diyan, in 2 weeks time, i-deploy po namin yan. Para matulungan yung users na magkaroon ng user-friendly na application. Alright? Right. Sige, may next, nag-raise hand, Adrian Antonio. Yes, go ahead, sir. Good evening dyan, sir. Sir Nelson, good evening. Yes, good evening, boss. Regarding dito sa security features niya, hindi man lang nabanggit. Ano ba ang natin dito, assurance na hindi ito talaga mapasukan ng mga hackers? Kagaya nung nangyari sa GCash, ang dami ng mga sitwasyon sa nangyari sa GCash. Anong kaibahan nito ngayon sa GoSend? Alright, yeah, thank you sa tanong na ngayon. Okay, boss, ganito. Okay? I think boss Mike, magkakaroon din tayo ng isang training din, an hour training sa technical ko doon sa tinatawag na phishing, anti-phishing or anti-hacking.
Oo, Boss, yun kasi yun. ito, pagdating po sa infrastructure mga boss, wag na po kayo magduda kasi pag direct na attacker, yan sa system namin at pupunta yan directly sa database namin. Mga boss, magkalimutan na hindi nila kayang gawin yan kasi we have multiple layers at saka naka PCI DDS kami na technology na ni-require ng BSP. Ang Okay, nangyayari okay. po dyan sa hacking na yan ay yung pong tinatawag na phishing. Okay? Oo nga. Dalawa po ang nangyayari kung bakit nawawalan kayo ng pera. Oo nga, Umpisan oo po nga. natin sa user. Phishing. Pag may kiniklik po kayo na mga link. Pag may kiniklik po kayo na link, merong ipapagawa yung ano na yon, yung link na yon, like enter your PIN or enter your mobile application or your MPIN. Tapos susunod, thank you. O enter your password. Ganun. Ang tawag doon phishing. Ngayon, magpapanggap sila, like say for example, nangyari sa GCash, magpapanggap po sila na GCash. Merong mga technology ngayon, boss, na kayang i-penetrate yung 2G network ng telco. So, within that kind of radius, kasi meron kaming technology na ganun din, boss, na within 2 kilometers, pwedeng mag-send sa inyo ng number tapos magpanggap na GCash. Kayo naman, since hindi kayo educated, since nasanay kayo na pag nagpadala yung GCash na number na yon na sender ID, pipindutin ninyo. So doon po pumapasok yung mga hacker. Ang tawag doon phishing. Technically, hindi po na-penetrate yung server. Na-penetrate po yung mismong account po ninyo. Kasi pag na-penetrate ang server, lagas po ang pera ng buong 67 million users ng GCash. Oo nga. Yun po. At Yan. saka, may i-clarify lang ako, boss ba, yung, di ba, nabanggit kanina yung kapag bumibili ka, yung sinasabing purchase, may reward ka. Paano naman yun kung gagamitin ko sa money transfer transaction? Yan, boss. I think yung invite nyo na lang po ang mag-explain doon. Boss, after this, no? Kasi every time na mag-bank transfer kayo, meron po kayong kita doon at meron pong kita yung sponsor ninyo. So every time you purchase po doon, meron po kayong income, personal rebate, parang SM, at meron pong kita hanggang 5th level yung mga sponsors po ninyo. Ayun po. Okay. Tanungin ko lang yung nag-invite sa akin, no? Yes, oo. Kasi chain of ano po tayo para at least lahat tayo may Oo educate. nga. Okay, yung Alright. pangatlo kong follow-up, yung regarding sa ating infrastructure na ginagawa ng GoSend ngayon, activated na ba itong cryptocurrency na investment or hindi pa? Yeah. Isa yan sa roadmap natin ng 2026. Okay. So, Okay, ang kasi goal na kasi sa GCash kasi meron naman kasing cryptocurrency. So ganito ba din ang sistema kagaya ng GCash? Iba. May kita Iba. po ang mga sponsors at may kita po yung mga members po natin. Okay. Sige. Yun lang boss, yun lang yung clarification ko. Okay, salamat sa tanong, boss. At nakatulong din yun sa mga viewers natin ngayon. Okay, sige. Okay. Hello, good evening. I'm Prince Christopher Go ahead, Prince, from Philippines. from Philippines. Gusto ko lang i-clear yung regarding dun sa sa mga merchant ba yun? Yung sinabi ni Sir kanina, Sir Nelson, na pwede ka kumita kahit na hindi mo siya kalinya or hindi mo siya member. Paano kita doon sa mga halimbawa sa mga merchant nag-purchase na ng mga product doon ng merchant? Paano kikita yung yung hindi kalinya, hindi niya ka-group? Okay. Ganito po yan. Okay. Explain ko briefly pero i-take note mo to, Boss Mike, siguro gagawa tayo ng isang Zoom meeting na specific lang for this kind of information about sa merchant, paano sila mag-enroll, paano kikita, anong advantage, boss, no? Merchant training. So, yes, merchant, yun lang topic natin, boss, no? So, to briefly answer the question is, first is,
you need to enroll. You will become an affiliate agent na tinatawag, merchant affiliate agent ng GoSend. So kailangan namin itag na ikaw ay mag-enter doon sa program na yon. So magpapaalam ka sa upline mo, boss, tulungan mo ako, gusto kong mag-enter sa ganyang program. So pag nag-enter ka sa program na yan, we will do a training for you, tapos itatag ka namin na affiliate agent. Okay? So once we have affiliate agent, no, automatic. No, currently kasi boss ngayon, lahat ng reward ng affiliate agent diretso sa wallet. But we are envisioning, no, together with my technical team and my CTO, na magke-create kami ng separate platform na katulad ng Foodpanda, no? Na lahat doon ng nai-register mo na merchant, meron kang record at doon isa-isa malalaman mo kung ilan ang kinita mo doon sa merchant na yun na kahit na hindi mo ka-line. Okay? So, ang mechanics po niyan, boss, is you need to apply for us. Sasabihin sa amin na gusto mong mag-enter, then i-coach ka namin, tapos pag napasok mo yung na merchant na yan at meron pong bumili na isang GoSend users, automatic po may reward po kayo. Additional na katanungan. Halimbawa ako kasi mayroon akong na-top na isang networking company, yung parang may-ari ng isang company. Yeah. Paano pala ako kikita doon? Halimbawa, na-top ko yung isang company na yan, tapos mayroon siyang 20,000 na mga tao na nagpo-purchase ng mga product niya. Doon sa mga purchases ng mga product niya, under ko yung isang company na yan, yung may-ari ng company. Paano ako kikita doon? Gagawin ko ba siyang isang merchant? Kasi ang sa ngayon, nagkuhan lang siya na-amaze lang siya doon sa isang app na nakita niya, nag-send ko sa kanya. Hindi ko naman siya nire-recruit. Basta ang sinasabi ko lang sa kanya, magagamit mo yan in the future kasi mayroon kang mga tao na dyan. Kung halimbawa malakihan ang kwan mo, yung pag-payout mo sa kanila, so magagamit mo yung app na yan para doon sa sistema na yan. Ngayon, nakita niya doon yung kagandahan ng apps na yon. Gusto niya mag-sign up, pero gusto niya makipag-usap sa president ng GoSend. Ayun. So mag-set tayo ng schedule diyan, Pres, no? Big time yun, boss, kasi imagine mo, direct mo si owner. Diba? So first level mo. Tapos second level mo, 20,000 na tao, boss. Wow. Grabe, yung 20,000 na tao, maka-invite lang, boss, ng tig 20. So you have, boss, ilan yun? 20,000 times 20, boss, ilan yun? That's 400,000. Tama ba? 400,000 users? 200,000? 20,000 times 20 lang na na-invite nila. Diba? Times 20. Imagine mo yun, boss. Ilan yun, boss? Sa affiliate lang yun. Kung halimbawa, wala ba tayo, di ba ang merchant, di ba may mga products? So ano naman ang mga benefits natin doon sa mga, halimbawa sa mga user ng kanilang mga product? Ayun. User ng kanilang mga products. So ibig sabihin, ayun, boss, na-explain ko na rin din na technically hanggang 5th level, boss, yung benefit nun. Ng mga nag-use ng product. Ang sistema ba ng natin, ng mga merchant natin, parang SM Mall? Yes, boss, pero we do affiliate marketing. Ganito, boss, kasimple. Foodpanda. 'Di ba yung Foodpanda, technically meron silang malaking fund talaga din to get merchants, no. So tayo, boss, is alam natin this na lahat ng mabibilis na platform, no, katulad ng TikTok, yan, affiliate marketing din yan, boss. Kasi lahat ng product na nandyan, doon sila kumikita, pinopromote ng mga vloggers. Tapos yung mga vloggers naman, if they buy yung mga viewers nila into their yellow basket, di ba, may kita? Oo.
Technically mga boss, same platform tayo pero mas powerful lang kasi hindi na natin kailangan mag-create ng video. Hindi na natin kailangan sumayaw-sayaw. All Oo. we need to do is invite, use this to purchase, that's it. Alam niyo mga boss, pag ito naintindihan ng isang vlogger at natikman ng isang vlogger, this will go viral. Na-discuss na namin yan eh. Meron na kaming, nakausap ko na rin si RDR, boss. Pero sabi ko, hindi angkop na RDR kagad. Dahil papaano pag si RDR may 4 million na tao. Diba? Tapos i-promote niya ito. Diba? Pasubukan nyo lang, libre. Sasabihin. Sa tingin ninyo, hindi susubukan ng mga tao. Eh kung may nag-sign up sa kanya ng 100,000, tapos nakita may rebate system habang nagtatransfer sila, kumita si Boss RDR. Instant billionaryo. Kumita siya ng sa 100,000 na yun. Boss, na sponsor niya, kumita lang siya ng 20 pesos sa isang buwan, which is napakaliit yun, boss. So, ibig sabihin, may guaranteed 2 million siya every month sa GoSend. Pero, di namin ginawa yun kasi ang goal po namin is mag-build ng maliliit na community. So, Kasi kahit na maliit lang yan, kahit na maliit lang kasi yung mga income, pero redundancy kasi yung earning natin. Kung ngayon kasi hindi ko kabisado kasi yung sa Foodpanda kung ano yung system na ginagamit nila to earn para kumita yung mga community nila. Ito din hindi ko pa rin yan. makuha yung pinakabuod Sige. na Yan. system ng GoSend. Kasi kung paano niya dinidistribute yung earning. So Yan. wala pa kasi akong nakita pa na pinakakuan pero nakikinig lang ako sa sistema niya. Pero hindi ko pa nakita kung kagaya ba ng mga food chain, kagaya ng mga Jollibee, mayroon sila kasi mga percentage doon. Lahat kasi sila mayroong mga sistema na sinusunod eh. Ang Yeah. McDo mayroon din, yung mga food chain na ganyan. Kagaya ng mga 7-Eleven, mayroon din sila bakit hindi sila, para bang hindi sila nababankrupt? Para bang mayroon silang mga percentage Tama. lahat na ganun. Opo yan. Opo. Yung hinahanap ko yung kagaya ng mga iba-ibang mga groceries. Parang nagko-connect na kasi sila tapos sa lahat ng mga nila, lahat ng mga consumer nila, parang may mga percentage na mga advantage card na ganyan. Parang ganun ba? Nadi-distribute. So, hindi ko lang alam kung paano ninyo pinapakita yung mga user ninyo. Kasi, kagaya niyan, sa mga user, halimbawa, lahat ng mga GoSend, nagsa-sign up sila, tapos nagiging regular na sila, user ng GoSend. So, sa lahat ba na mga yung transfer, kasi ang naman nito parang bangko lang siya eh, magta-transfer ng pera, magbabayad sa mga bills. So ano yung kikitain ng lahat ng mga user ninyo as a Okay. GoSend? Boss, ganito lang, simplify ko lang. Meron kaming mga business model na talagang kumikita kami, katulad ng mga binanggit ninyo, Bayad Center, SM Oo. Advantage, etc. Meron po kaming system yan. Ngayon, ang difference lang namin, we are really sharing it. Yung ganun lang, boss, ganun. To simplify things, ganun lang muna lang intindihin, boss, that we are willing to share yung income namin. Sila ayaw nila. Like at SM Advantage card, no, ang liit-liit. Like GoTime, ang liit-liit. Kasi boss, ginagawa nila, talagang hitik talaga sa ads. No? Hitik talaga sa ads. Pero tayo, boss, yun, word of mouth, affiliate marketing. Kasi boss, the influence of the media is really changing and it's community-based already. Correct. So, lagi namin na pag-uusapan nila, ni Real Talk Tarbs at saka mga Chichester, yung mga malaki influencer, boss. Kasi sila yung nakakauna na nakakaalam. So, nakaloop tayo doon. Kaya boss, sasakyan natin tong trending na ito, itong research study na to, boss,
Dahil kahit na artista ka, boss, kung wala kang community, walang bibili ng product. Hindi ka kukunin ng mga advertiser. Tama. Tama. Oo. Kaya yun yung sikreto na naging affiliate marketing tayo. So yan Right? talaga yung trending natin ngayon, yung community base. Oo. So makikita natin yung mga Community based, tama yan, boss. diba? So they build community sa mga blogs nila. So doon sila kumikita. So based on study right now na community based dapat ang i-build mo. So yan yung ginagawa natin ngayon dito sa phase 1 ng ating pagpo-promote ng GoSend. So share lang ng share. So like for example sa iyo Prince, mayroon kang company na gusto mong itap. So ito yung merchant registration form, papilapin mo na agad sa niyan para ma-secure mo na ikaw na yung nakauna sa kanya. So i-print out mo yan, i-send ko sa iyo yung one sheet na yan na form, ikaw nang bahala mag-print diyan. Tapos i-tap mo na yung mga mga networking company or establishment na gusto mong maging under sa merchant mo. Tapos siyempre dahil yon ikaw yung naka-close doon, tapos kami na mga member bumili doon o kumain doon based sa explanation kanina ni Press, dahil ikaw yung nakatap at kumain kami doon maski hindi mo kami part ng network mo, mayroon ka pa ring kita dahil doon kami bumili sa merchant na ikaw ang nakapag-close. Tama ba boss Nelson yung pag-interpret ko ng explanation? Yes, tama yun, boss, no. So, ang masasabi ko, boss, no, katulad sa grupo nyo kasi lumalaki na. Subukan mo, boss, diyan sa location mo, mag-close ka ng isang restaurant or coffee shop or any services, tapos subukan mo, boss, na doon doon bumili or doon magpa-service ng kung ano man. Tapos gamitin mo ang GoSend as a payment. Kasi i-issuean natin yan ng QR code ni GoSend. Ayan. Itong application ng ng merchant, wala ba siyang video na i-send pag halimbawa nag-send ako ng application form o panoorin mo itong video, yan po yung mga benefits as a merchant? Boss, I think meron yata eh. Hindi, I believe meron eh. Gumawa na kami. I'll check, boss, no, kung anong benefit ng merchant kasi nagawa na namin yan. Hindi lang namin in-emphasize further kasi syempre ayaw din namin makopya or mai-reveal lahat once na overview lang tapos meron ng schedule then doon namin di-discuss fully. Ayan. Okay. Ang kwan ko lang kasi, ang strategy ko lang kasi bago ko siya kasi igawing merchant, for kwan lang muna, sign up lang muna sa sarili, parang apps niya lang na magagamit niya as a virtual. Tapos, gusto ko kasi, pag naka-sign up na sa akin, ipapakausap ko siya sa president. Tapos, saka i-discuss na kaagad yung merchant. Sige, boss, dito. Sino po ang apply ninyo or ano po din sponsor nyo? Yung speaker na yan. Si Boss Mike. Okay. Alam na ni Boss Mike yung process diyan, boss. Kaya mag-alala. Okay. So yung other details about the merchant ay magkakaroon tayo ng sabi ni boss, merchant training and mga technical training sa mga willing proceed sa ating GoSend business platform as a affiliate livelihood program. So with that, maraming salamat sa mga nag-attend sa ating Zoom presentation tonight. Every Friday meron tayong Zoom meeting. So maraming salamat sa lahat, kay Ma'am Conchita, kay Chris, kay Edward, kay Elmer, kay Coach Elmer, kay Garby, Isaac, James Mansilita, Jess, kay Sir Jess Benetes, so kay June from Korea, kay Joliet, kay Ma'am Lady Eagle from Mindanao, kay Ma'am Marieta sa Quezon City, kay Ma'am Rinelda sa QC rin siya, and kay Triptaman from Iloilo City, kay Victor Flores. So maraming salamat sa mga hindi ko pa nabanggit. Thank you so much and have a good day. Sir Nelson, Boss Nelson, maraming salamat sa pag-sagot ng mga katanungan ng ating mga participants tonight. And with that, yung ating Zoom presentation ay recorded po ito at i-upload natin sa YouTube channel ko. No, don't forget to subscribe, like, and make your comment about GoSend and palamihin natin yung mga
makakaalam ng GoSend para ma-hit natin yung first target natin sa phase 1 na 100,000 community members para makapag-proceed tayo sa next. Yung sinahanap natin yung mga Go Crypto, Go Exchange. So ipapa-implement ni po yan ni Boss Nelson. So with that, Boss Nelson, last message bago tayo mag-end. Maraming salamat sa umaten. Keep on learning GoSend. No, kasi we really visualize this company na like a decade ago, nakakalahating dekada na kami. No, tatandaan niyo ang pagyaman ng paunti-unti ay tinatawag na stability. No, at later on, after 3 to 5 years, magugulat na po kayo na lahat ng expenses na mga kilala ninyo ay nakikinabang po tayo. So, again, maraming salamat. Malit man ito, yung income, pero sabi ng incheck, marami mang gamit, kahit kita, malaki din pa rin ang kita. So, yun lamang, maraming salamat sa inyong pagdalo. All right. So, thank you so much and have a blessed Friday evening sa lahat. So kung wala na question, maraming salamat sa pag-attend sa ating Friday night updates. So ayan po, let's move on sa mga hindi po naka-attend ang ating Zoom presentation. Ito po ay recorded at i-upload din po natin ito mamaya. And don't forget na i-like, subscribe yung ating channel, no, para dumami naman yung ating viewers at malapit na tayong ma-monetize. So thank you so much sa pagpakinig ng aking mga uploaded video presentation na ginagawa nyo ng radio. Maraming salamat sa inyong suporta at ako ay nagagalak at na lalo pang na-inspire na gumawa ng mga maraming videos para lahat ay ma-update sa mga kaganapan sa ating okay, so let's move on sa ating To begin, you need to get a referral link from an existing GoSend member. You can do this by scanning their QR code or asking them directly for their referral link. Once you have the link, it will redirect you to the GoSend registration page at gosendit.net. Fill out the required forms and submit your information. Next, download the GoSend app from the Google Play Store or Apple App Store. In the search bar, type GoSend Plus and look for the app with the orange logo. Once you find it, click the Install button to install the app on your mobile device. After installing the app, open it on your mobile device. Click on it to launch the app. You'll be prompted to enter your mobile number. Important! You must have pre-registered using the referral link, or you will receive an error message stating, "User not found." Only those referred by a current member can join the platform. Once you enter your mobile number, the app will send you a one-time password, OTP. Make sure you have a stable mobile signal to receive this message. Since this is your first login, you will be asked to create a 4-digit MPIN. Enter your chosen code, and then confirm it by typing it again. The two entries must match. Otherwise, the system will prompt an error. If you encounter an error, you will need to log out and re-enter your mobile number to start again. Now that your MPIN is set, log back into the app. You will receive another OTP for security verification. Enter the OTP in the provided fields. Once verified, you will be taken to the MPIN entry screen. Click the middle of the icon to display the keypad and enter your MPIN. Next, you'll need to complete your Know Your Customer (KYC) verification. Prepare one valid government ID for this step. Select your ID type and click Next. Take a clear photo of your ID. Make sure it is legible, as unclear images will be rejected. After that, you'll take a selfie. Click Begin Check and ensure your face is centered within the oval frame. A progress bar will indicate if you're positioned correctly. Once completed, the app will automatically upload your information and notify you if your KYC verification was successful.
If it fails, you will need to repeat this process. After successfully completing the KYC, you can log into the app by entering your mobile number and MPIN. Maligayang pagdating sa GoSend Livelihood Affiliate Program. Natutuwa kaming ipakilala sa iyo ang isang kamanghamanghang pagkakataon na hindi lamang nagpapabuti ng iyong pang-araw-araw na transaksyon, kundi nagbibigay daan din sa iyo na kumita ng mga gantimpala habang ibinabahagi ang mga benepisyo sa iyong mga kaibigan at pamilya. Tara, talakayin natin ang mga detalye ng aming livelihood program. Anyayahan ng iyong mga kaibigan na sumali sa GoSend. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakakuha ka ng 40 pesos. Isang magandang paraan ito upang ibahagi ang mga benepisyo habang kumikita ng kaunting dagdag na pera. Kung magre-refer ka ng 5 kaibigan, ito ay 200 pesos na dagdag sa iyong bulsa. Gamitin ang bonus na ito para sa outing ng pamilya o ipunin para sa isang espesyal na treat. Purchase rewards. Mag-enjoy ng mga gantimpala sa iyong mga pagbili. Para sa bawat 1,000 pesos na iyong ginastos, makakakuha ka ng 12 pesos. Ang higit na pamimili mo, mas marami kang makukuha. Kung namimili ka ng grocery at gumastos ng 4,000 pesos sa isang buwan, makakakuha ka ng 48 pesos pabalik. Iyan ay pera na maaari mong ilaan para sa iyong susunod na grocery bill o isang bagong kagamitan sa kusina. Affiliate reward. Kapag nag-refer ka ng isang tao sa GoSend, hindi lamang ikaw ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong sponsor. Para sa bawat taong iyong nirefer na nag-subscribe, makakatanggap ang iyong sponsor ng 12 pesos at 80 cents. Bukod dito, kapag ang mga individual na iyong nirefer ay nag-sign up ng kanilang sariling mga kaibigan, makakakuha ka ng rebate na 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na kanilang ginastos. Ang sistemang ito ay lumilikha ng win-win na sitwasyon para sa lahat. Nagtataguyod ng isang suportadong network kung saan lahat ay maaaring umunlad. Isipin mo na nakatulong ka sa 100 kaibigan na mag-sign up para sa GoSend. Ang iyong sponsor ay makakakuha ng 1,280 pesos mula sa iyong mga referrals lamang. Pero hindi dito nagtatapos. Kung bawat isa sa iyong mga kaibigan ay mag-refer din ng 100 tao at sila ay namimili, patuloy kang kikita mula sa kanilang mga gastos. Makakakuha ka ng 4 pesos para sa bawat 1,000 pesos na ginastos na magiging kabuuang 4,000 pesos na gantimpala. Magkakaroon ka rin ng kabuuang 5,280 pesos na passive reward. Ito ay mag-udyok sa iyong sponsor na aktibong suportahan ka dahil ang kanilang tagumpay ay direktang konektado sa iyo. Sama-sama, nagtatayo kayo ng isang nagtutulungan na komunidad kung saan lahat ay motivated na lumago at magtagumpay. Bank transfer rewards. Tuwing ikaw ay gumagawa ng bank transfer, makakakuha ka ng 60 cents. Bukod dito, ang iyong sponsor ay makakakuha rin ng 60 cents na lumilikha ng isang suportadong network ng mga kumikita. Kung gagawa ka ng 10 bank transfers sa isang buwan, ito ay 6 pesos sa iyong bulsa. Maaaring hindi ito mukhang marami, pero maaari itong bumuo upang masakop ang maliliit na buwan ng gastos tulad ng iyong coffee. Pay bills rewards. Magbayad ng iyong mga bill at kumita ng mga gantimpala. Para sa bawat bayad na bill, makakakuha ka ng 1 peso. Makakatanggap din ang iyong sponsor ng 1 peso rebate na nag-udyok sa pagtutulungan at paglago. Kung magbabayad ka ng 5 bill sa isang buwan, makakakuha ka ng 5 pesos. Gamitin ito para sa isang movie night o ipunin para sa isang family dinner. Salamat sa pag-explore ng GoSend Livelihood Affiliate Program kasama kami. Tandaan, ang GoSend ay higit pa sa isang e-wallet system. Ito ay isang komunidad na nakatuon sa paggawa ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa aming rewards program, hindi ka lamang nakikinabang sa pamamagitan ng mga gantimpala at bonus, kundi nag-aambag ka rin sa isang mas malaking layunin. Ang bawat pagbili na ginagawa ng mga miyembro ng GoSend ay tumutulong sa mga kapuspalad, lumilikha ng ripple effect ng positibong pagbabago sa ating mga komunidad. Para sa karagdagang impormasyon at upang manatiling updated sa aming mga inisyatiba, siguraduhin sundan kami sa aming mga social media. Go send your wallet for a wealthier tomorrow.